Nagulat si Naruto nang makita ang Fourth Hokage at tinanong kung paano niya alam ang pangalan ni Naruto. Sumagot ang Fourth Hokage na ipinasok niya ang kanyang kaluluwa sa seal para kung sakaling maglabas si Naruto ng walong buntot, mayroon siyang pagkakataong makipag-usap sa kanya at umaasa siya na hindi mangyayari yon. Pero natutuwa siya na nagkaroon siya ng pagkakataong makilala ang kanyang anak. Nagulat si Naruto nang malaman na ang Fourth Hokage pala ay ang kanyang ama at tumulo ang mga luha niya. Ngunit sinuntok niya ang kanyang ama sa tiyan at tinanong kung bakit niya isinelyo ang isang tailed beast sa kanyang sariling anak na sanggol at sinabi niyang lahat ng problema na naranasan niya noong lumaki siya at kung paano siya kinapuotan dahil sa pagiging Jinchuriki at kung paano sinira ng Akatsuki ang Konoha para lang habulin siya dahil sa lahat ng iyon. Sinabi ng Fourth Hokage kay Naruto na isinelyo niya ang kalahati ng Fox sa kanya dahil anak siya ng Hokage at naniniwala siyang kaya ni Naruto kontrolin ang kapangyarihan. Ipinahayag din niya na 16 na taon na ang nakalipas, isang maskadong tao sa Akatsuki robes ang nakipaglaban sa kanya at pinaniwala ang Fox para atakihin ang Nayon. Nakita din niya ang laban ni Naruto kay Pain at naniniwala siyang ang galit ni Pain sa Konoha ay pinapalakas ng maskadong tao. Sinabi ng Fourth Hokage na alam niyang patay na si Jiraiya at sinabi kay Naruto na wala ni isa sa kanila ang makakasagot sa tanong ni Pain kung paano makakamit ang kapayapaan, pero may tiwala siya na si Naruto ang makakakita ng sagot. Pinagtibay at inayos ng Fourth Hokage ang seal ni Naruto, at pinaalalahanan siyang hindi na siya nandyan para muling aiselyo ito sa hinaharap at unti-unting nawala habang nauubos ang chakra niya. Samantala, bumalik si Team Guy sa Nayon matapos silang abisuhan ni Gamabunta na tinulungan nila si Hinata. Nagulat si Pain nang makita si Naruto sa kanyang walong buntot na form na sinubukang basagin ang Chibaku Tensai at nagulat nang hindi nito napigilan ang beast. Pero agad na bumalik si Naruto sa normal at nasa Sage Mode. Nagulat si Pain sa biglaang pagbabago at inisip kung nakamtan na ni Naruto ang ganap na kontrol sa kanyang beast upang mapigilan ito at gamitin ang Sage Mode ng sabay. Habang naghahanda si Naruto na talunin si Pain, napansin niya ang pagkawasak sa paligid, ngunit pinatibay siya ni Katsuyo na hindi siya nakasakit ng ibang tao sa kanyang galit. Sinabi ni Naruto sa Deva Path na gusto niyang kausapin ang tunay na Pain habang sinabi ni Pain na kapag naubos ang senjutsu ni Naruto matapos magpalabas ng dalawang wind release, Rasen Shuriken, tatalunin siya at dadalhin siya sa bingit ng kamatayan. Gamit ang Frog Keita, naitulak ni Naruto si Pain at kinuha ang isang black receiver na itinusok niya sa sarili. Pinaikot ni Naruto ang kanyang natural energy sa receiver upang matukoy ang lokasyon ng tunay na Pain. Dahil ang kanyang version 2 na transformation ay nagtanggal ng shadow clone na nasa Mount Mayaboku. Naisip ni Naruto na may 5 minuto na lang siya sa Sage Mode, gumawa siya ng 2 shadow clone at pinakawalan ang 2 Rasen Shuriken kay Pain. Ginamit ni Pain ang Shinra Tensai para neutralisahin ang una habang tumalon siya sa ere para iwasan ang pangalawa. Gumamit si Naruto ng multiple shadow clone technique para gumawa ng maraming shadow clones na naglabasan mula sa mga guho at sinubukang samantalahin ang 5 segundo na interval para atakihin siya. Natapos ang interval ni Pain nang makarating ang mga clones kay Pain. At ginamit ni Pain ang Shinra Tensai para itulak ang mga clones. Pero ang tunay na Naruto ay lumipad papunta kay Pain at ginamit ang interval para atakihin ang walang kalaban-labang Deva Path gamit ang Rasengan. Sinimulan ni Sakura ang pagpapagaling kay Hinata mula sa kanyang mga sugat, iniisip kung paano talaga mahal ni Hinata si Naruto, habang si Naruto naman ay winawasak ang Deva Path gamit ang kanyang Rasengan. Inalis ni Naruto ang mga Black Chakra receivers mula sa katawan ng Deva Path at nagdesisyon na hanapin ang tunay na Pain at makipag-usap dito, tinanong si Katsuyo na ipaalam sa iba na huwag siyang sundan. Ipinahayag ni Katsuyo kay Sakura, Hinata, Go, at Team Guy na matagumpay na tinalo ni Naruto ang 6 Paths of Pain at papunta na siya para talunin ang huling Pain. Nagdesisyon si Neji at Guy na bigyan siya ng backup pero ipinahayag ni Katsuyo ang mensahe ni Naruto na gusto niya itong gawin mag-isa. Sa daan patungo sa kinaroroonan ng tunay na Pain, nakita siya ni Inoichi, Shikoku, at isang hindi pang alanang miyembro ng Hyuga clan. Gusto ni Inoichi na sumama sila kay Naruto para talunin si Pain, pero nagalit siya nang sabihin ni Naruto na hindi siya pupunta doon para patayin si Pain, kundi para makipag-usap lang sa kanya. Pinakalma ni Shikoku si Inoichi at pinayagan si Naruto na magpatuloy. Nangako na hindi nila siya susundan. Nang tanungin ni Inoichi kung bakit ganon ang ginawa ni Shikoku, sinabi ni Shikoku na sinabi sa kanya ng anak niyang si Shikamaru na may paraan si Naruto para kumbinsihin ang iba na sumunod sa kanyang daraanan at magiging mahalaga siya para sa Konoha balang araw. Sinabi ni Shikoku sa iba na bihira lang magpuri si Shikamaru, at para bang ang mga salitang iyon na sinabi ni Shikamaru tungkol kay Naruto ay nagbigay inspirasyon sa kanya para magtiwala rin. Inactivate ni Naruto ang kanyang Sage Mode at nasense ang lokasyon ng tunay na Pain.
Nang pumasok siya sa kanilang hideout na nasa loob ng isang malaking puno, nakita niya sina Nagato at Conan sa harap niya. Pumutok si Nagato ng isang black chakra receiver patungo kay Naruto at tinaga siya, sabay sabi na sinadyang iwasan niya ang mga vital spots dahil kailangan niya ng buhay na Jinchuriki. Gayunpaman, nakayanan pa rin ni Naruto na ipasa ang chakra ng Nine Tails sa receiver habang pinapanatili ang kanyang Sage Mode na nagpapahina kay Nagato. Tinanong ni Nagato si Naruto kung galit ba siya sa kanya, at habang naaalala ni Naruto kung paano pinatay ni Nagato sina Jiraiya at Kakashi, tumalon siya kay Nagato na may planong patayin ito. Nang magtangkang sumalo si Conan kay Nagato, naalala ni Naruto ang sinabi ni Jiraiya na sana mabreak ang cycle ng galit, pati na rin ang sinabi ng kanyang ama, ang 4th Hokage, na ang kasalukuyang sistema ng galit ay magbibigay lang ng mga kagaya ni Pain. Itinigil ni Naruto ang kanyang atake at inalis ang impluwensya ng Nine Tails pati na rin ang Sage Mode, at nagtanong na ibahagi nila ang kanilang mga kwento. Sinabi ni Naruto na hindi tulad ng ibang Akatsuki members na parang nasisiyahan sa pagpatay. Gusto niyang malaman kung paano sila naging ganito kahit tinuruan sila ni Jiraiya, at pumayag si Nagato na ikwento ang kanyang kwento. Sa isang flashback, sinusubukan ni Naruto na matutunan ng summoning technique para magamit niya ito sa final rounds ng Chunin exams, pero ang nalabas lang niya ay isang palakang may paa. Nawalan siya ng malay sa pagod, pero bago tuluyang mawala ng ulirat, narinig pa niya si Jiraiya na nagsabing sana magamit ni Naruto ang pamana ng 4th Hokage para makalusot sa final rounds. Pagkatapos ma-discharge sa Konoha Hospital, kumain sina Naruto at Choji sa Ramen Ichiraku, pero iniwan ni Naruto si Choji para siya ang magbayad. Nakasalubong niya si Konohamaru na ipinakita kay Naruto ang bago niyang sexy technique, pole dance at kniss body. Pero napansin ni Naruto ang tatlong Sand siblings, kaya humingi siya ng paumanhin kay Konohamaru at sinabi niyang kailangan niyang hanapin ang pamana ng 4th para manalo sa final rounds. Tinanong ni Naruto ang 3rd Hokage tungkol sa legacy ng 4th pero wala siyang nakuha. Kinausap din niya si Anko pero wala ring sagot. Si Guy ang nagsabi sa kanya na pumunta sa isang delikadong misyon para doon niya makikita ang kasagutan. Si Choji, na palihim na sinusundan si Naruto, agad na sinabi kina Shikamaru at Ino kung nasaan ang legacy ng 4th dahil sa tingin nila makakatulong ito kay Shikamaru na manalo sa laban niya. Sumama si Sakura sa quest ni Naruto dahil gusto rin niyang ibigay ang legacy ng 4th kay Sasuke para matulungan siya sa laban niya. Dumating si Guy na nagkukunwaring sage na si Naruto lang ang naniwala at naglakbay ng sabay ang Team 7 at Team 10. Pero maliban kay Shikamaru, lahat sila ay natrap sa malaking sapot ng gagamba. Ginamit ni Naruto ang Naruto Uzumaki combo para talunin ang higanteng gagamba na summon lang pala. Napagtanto ni Shikamaru na isang trap lang iyon at may mas marami pang nakalatag sa daraanan nila. Pero si Naruto, walang pake, banat agad sa harapan. Sina Naruto, Sakura, at Team 10 ay hinarap ang mga pagsubok para hanapin ang lihim na teknik at lampasan ang dating record na naiset ng 4th Hokage, pero dahil sa pagiging pabigla-bigla ni Naruto, napasok sila sa samut-saring gulo. Habang hinahanap ni Naruto at ng mga kasama niya ang iniwang legacy ng dating Hokage sa templo, biglang sumulpot mula sa likuran ang 15 shinobi ng Amegakure at ginamit ang Grudge Rain para lusubin sila, kaya binaha ang loob ng templo at natrap sila. Para makapraktis ng Chidori sa mga gumagalaw na target, pinadala ni Kakashi si Sasuke sa templo, at ginamit ni Sasuke ang Chidori sa mga Amenin. Nahanap ni Naruto at ng iba pa ang scroll, pero ang nakasulat lang ay, walang shortcut para maging ninja. Naisip ng lahat na si Guy pala ang nag-setup ng lahat para hasain ang skills nila, at napaisip sila na nagsimula sila sa araw na yun na kanya-kanya ang goal, pero nagtapos ito na may pag-asang kahit isa sa kanila, basta taga Konoha, ay makapasa sa exams. Pero si Naruto, nagdesisyong ang tunay na ibig sabihin ng scroll ay ulitin ang buong obstacle course, pero this time, sa mas mahaba at mas mahirap na daan. Nagpasya si Nagato na ikwento kay Naruto kung paano siya naging leader ng Akatsuki. Noong bata pa siya, palaging may gyera sa Amegakure dahil sa digmaang sinimulan ng Konohagakure. Isang araw, may dalawang shinobi mula Konoha na pumasok sa bahay nila para maghanap ng pagkain. Sabi ng tatay ni Nagato, dapat tahimik silang umalis para di mapansin ng mga shinobi, pero nadulas si Nagato at nabasag ang isang florera. Biglang umatake ang mga shinobi. Tinaakpan siya ng nanay niya, pero pinatay pa rin ng mga shinobi ang parehong magulang niya gamit ang kanay. Nang mapansin ng mga shinobi na hindi pala kalaban ng mga magulang niya, humingi sila ng sorry, pero sobrang galit na si Nagato. Na-activate niya ang Rinnegan at pinatay niya ang dalawang shinobi. Naging ulila, napadpad si Nagato sa lansangan at hinimatay sa ulan dahil sa gutom. Nagising siya dahil sa isang aso na pinangalanan niyang Chibi. Magkasama silang naglakbay.
Habang naghihina na sila sa gutom, may batang babae na lumapit, si Conan, at binigyan sila ng tinapay. Dinala sila ni Conan sa taguan niya kung saan nakatira siya kasama ang batang si Yahiko. Pinaliwanag ni Yahiko kay Nagato na nakukuha lang nila ang pagkain sa pagnanakaw at kailangan nila yun para mabuhay. Habang patuloy sila sa pagnanakaw, sinabi ni Yahiko kay Nagato ang pangarap niya, maging god ng mundo para baguhin ito at tapusin ang gyera at kahirapan. Pero biglang may kanay na may explosive tag na nahulog mula sa itaas. Nakaiwas silang tatlo, pero nataman si Chibi. Nalungkot sina Nagato at Conan sa pagkamatay ng aso habang napansin ni Yahiko na galing ang kanay sa laban ni Hanzo, ang pinuno ng Ome, at ang tatlong legendary Sannin. Sabi ni Yahiko, para maprotektahan ang sarili nila, kailangan nilang hanapin ang Sannin at matutong gumamit ng ninjutsu. Binalik nila ang mga ninakaw nila, maliban sa mga pagkaing hindi madaling masira, tapos tumawid sila sa battlefield. Halos mamatay na sana sila sa isang pagsabog, pero ginamit ni Nagato ang Rinnegan para protektahan sila. Sa wakas, nakarating sila sa isang kuweba at nakita nila ang tatlong legendary Sannin. Ikinwento pa ni Nagato kay Naruto kung paano sila, bilang tatlong ulilang bata mula sa Amegakure, ay nauwi sa pangangalaga ng tatlong legendary Sannin at kung paanong si Jiraiya ang nag-alok na alagaan sila. Noong una, ayaw ni Nagato kay Jiraiya dahil taga-Konoha ito at mga ninja ng Konoha ang pumatay sa kanyang mga magulang. Pero habang tumatagal, itinuring din ni Nagato si Jiraiya bilang sensei. Isang araw, inatake sila ni Yahiko ng isang rogue ninja mula sa Iwagakure. Bago mapatay si Yahiko, ginamit ni Nagato ang Rinnegan at pinatay ang kalaban. Nang makita ni Jiraiya ang mata ni Nagato, pumayag na siyang turuan silang tatlo ng ninjutsu. Sa pribadong usapan nila, sinabi ni Jiraiya na naniniwala siyang si Nagato ang reinkarnasyon ng Sage of Six Paths, na may Rinnegan at may layuning magdala ng kapayapaan at pagkakaunawaan. Nagdesisyon si Nagato na gagamitin niya ang kanyang lakas para protektahan sina Yahiko at Conan. Pagkatapos nilang matutong lumaban at mag-survive, iniwan na sila ni Jiraiya. Pagkatapos noon, sina Yahiko, Nagato, at Conan ay naglibot sa buong Amegakure at nag-recruit ng ibang ninja para sa grupo nila na ang goal ay wakasan ang gyera sa mapayapang paraan. Pero si Hanzo, ang namumuno sa Ome, tinuring silang banta. Inimbitahan niya ang grupo sa kunwaring negosasyon para ayusin ang gulo sa pagitan ng mga Land of Fire, Wind, at Earth. Pero trap pala ito, kasama niya ang mga tauhan niya at si Danzo Shimura mula Konoha na nagdala pa ng mga root members. Hino-stage ni Hanzo si Conan at hinagisan si Nagato ng kanay. Inuutosang patayin si Yahiko para maligtas ang sarili at si Conan. Nang nanginginig na kinuha ni Nagato ang kanay, biglang sumugod si Yahiko at sinaksak ang sarili, sinabing iligtas si Conan at si Nagato ang tunay na tagapagligtas ng mundo. Akala ni Hanzo na solved na, kaya inutusan ng mga tauhan niya na patayin na rin sina Nagato at Conan. Galit na galit si Nagato. Tinawag niya ang demonic statue of the outer path at ginamit ito para higupin ang kaluluwa ng mga tao ni Hanzo at Danzo. Napatay niya lahat ng kalaban, pero kapalit nun ay natusok siya ng mga itim na chakra rod sa likod at naging sobrang payat at sakitin habang buhay. Natapos ikwento ni Nagato kay Naruto ang lahat at sinabi niyang matapos mamatay si Yahiko, gumuhit siya ng paalang na linya sa kanyang forehead protector at naging bagong pinuno ng Akatsuki. Tinanong niya si Naruto kung paano nito balak makamit ang tunay na kapayapaan. Sagot ni Naruto, hindi pa niya alam kung paano ito makakamit pero balang araw, babasagin niya ang sumpa ng galit sa mundo ng mga shinobi at ang tanging kailangan lang niya ay ang lakas ng paniniwala. Nagulat si Nagato sa sagot ni Naruto. At naalala niya nung sinabi rin niya ang parehong salita kay Jiraiya nung may writer's block pa ito. Kinuha ni Naruto ang libro ni Jiraiya na The Tale of the Utterly Gutsy Shinobi at sinabi na doon niya hinugot ang mga salitang iyon. Ang sinabi ng bida sa libro ay kapareho ng sinabi noon ni Nagato kay Jiraiya. Ibinunyag pa ni Naruto na ang pangalan ng bida sa libro ay Naruto, at si Jiraiya ang pumili ng pangalan na yun para sa kanya. Dagdag pa niya, dahil hindi siya marunong magsulat ng nobela, gagawin na lang niyang sequel ang buhay niya mismo at tutularan niya ang Naruto sa libro base sa mga paniniwala ni Jiraiya para mahanap ang tunay na kapayapaan. Sabi ni Nagato, luma na raw ang ideolohiya ni Jiraiya at tinanong si Naruto kung paano siya naniniwala sa ganon kung wala namang kasiguraduhan na hindi siya lilihis sa landas kapag nakaranas na siya ng sakit gaya ng nangyari kay Nagato. Sagot ni Naruto, naranasan na niya ang sakit mula pagkabata, tinakwil siya at hindi tinanggap dahil isa siyang Jinchuriki. Mas lalo pang nadagdagan ng sakit niya nang makalaban at matalo niya si Sasuke pati nang masaktan niya ang isa pang kaibigan. Sinabi niyang marami pa rin siyang dalang sakit sa loob at hindi niya kailanman mapapatawad si Nagato sa ginawa nito at oo, gusto niya itong patayin.
Pero pinili pa rin niyang ipagpatuloy ang pag-asa ni Jiraiya na mababasag ang sumpa ng galit at magkakaintindihan ng mga tao sa tunay na kapayapaan. Nangako siya kay Nagato na kapag naging Hokage siya, magdadala siya ng kapayapaan sa Amegakure. Na-touch si Nagato sa mga sinabi ni Naruto at naalala niya ang sarili niya nung bata pa siya. Sabi niya, dati biro lang na dapat magkaintindihan sila dahil pareho silang estudyante ni Jiraiya, pero ngayon, naiintindihan na niya talaga ang paniniwala ni Naruto. Pinili niyang pagkatiwalaan si Naruto, umaasang makakamit nito ang kapayapaan. Gamit ang natitira niyang chakra, ginamit ni Nagato ang Outer Path, Samsara of Heavenly Life Technique bilang pagbabayad sa kanyang mga kasalanan. Nalaman ni Konan na mamamatay si Nagato sa paggamit ng jutsu na ito at nagulat siya na handa si Nagato isakripisyo ang buhay niya para lang ipasa ang tiwala kay Naruto. Sa Mount Mayaboko, sinabi ni Gam Amaro kay Gama Bunta na hindi niya inakalang may dalawang anak ng Propacia at hindi niya rin naisip na magiging sobrang mahalaga ang libro ni Jiraiya sa pagligtas ng mundo. Sa kabilang buhay, nag-usap si Kakashi at ang tatay niya na si Sakumo. Kinuwento ni Sakumo kung paanong sinuwi niya ang mga patakaran ng ninja para iligtas ang mga kakampi niya kahit alam niyang huhusgahan siya ng buong mundo. Inamin ni Kakashi na matagal siyang nagtanim ng sama ng loob matapos magpakamatay ang tatay niya, pero ngayon pinapatawad na niya ito at proud pa siya dahil iniligtas nito ang mga kaibigan niya. Kasabay nito, ginamit ni Nagato ang Outer Path Samsara of Heavenly Life Technique para buhayin lahat ng namatay sa pag-atake niya sa Konoha. Bumalik na ang kaluluwa ni Kakashi sa mundo ng buhay. Habang naglalaho si Sakumo, sinabi niyang masaya na siyang makaalis dahil napatawad na siya ng anak niya at ngayon makakasama na niya ang asawa niya. Nagulat ang mga tao sa Konoha nang makita nilang nabuhay ulit ang mga dating patay habang si Shikoku naman ay nagsabi na patunay ito na nagtagumpay si Naruto sa pakikipag-usap kay Pain. Naging puti na ang buhok ni Nagato habang inaalala niya kung paano sila iniligtas at inalagaan ni Jiraiya nung bata pa sila. Bilang orphans, sinabi ni Nagato kay Naruto na ang pagbuhay sa mga napatay niya ang pinakakaya niyang gawin, at bago siya mamatay, ipinagkatiwala niya ang lahat kay Naruto. Ginamit ni Konan ang Dance of the Shikigami para balutin ang katawan ni Nagato at ang Deva Path na ipinahayag niyang bangkay pala ni Yahiko. Sinabi ni Konan kay Naruto na lalayas na siya sa Akatsuki at babalik na sa Amegakure, at mula ngayon, pati ang bayan nila ay umaasa na kay Naruto dahil taglay niya ang mga pangarap ni Nagato at Yahiko. Binigyan niya si Naruto ng bouquet ng rosas bago umalis. Nilagay ni Naruto ang bouquet at ang nobela ni Jiraiya sa isang simpleng memorial na ginawa niya para sa kanyang sensei. Habang papalayo na siya, muntik na siyang matamba pero nasalo siya ni Kakashi. Nabrief na si Kakashi at ang mga taga-Konoha sa nangyari dahil kay Katsuyo na kasama ni Naruto buong laban. Nagpasalamat si Kakashi kay Naruto at binuhat siya pauwi sa Nayon kung saan nagulat si Naruto na masaya siyang sinalubong ng lahat ng tao. Naalala ni Kakashi nung sinabi ni Naruto na gusto niyang maging Hokage para respetuhin siya ng buong Nayon at ngayon, mukhang na-achieve na niya yun. Dumating si Sakura, sinapok si Naruto sa ulo pero niyakap at nagpasalamat din. Natuwa sina Choji at Shikamaru na si Naruto talaga ang tumalo sa 6 na Pain. Si Ino naman, parang biglang kinikilig. Si Kiba proud na sinabing kaklase niya si Naruto at si Shino aminadong nilampaso na sila ni Naruto. Samantala, kinausap ni Abiso sina Konohamaru at Iruka. Sabi niya, dati ang tingin niya kay Naruto ay istorbo lang, parang extension lang ng Nine Tails, kaya iniiwasan niya ito. Marami raw Jonan ang tutol nung ginawang genin si Naruto ng 3rd Hokage. Naalala niya nung napatumba raw ni Naruto si Zabuza, pero may ibang nayo na sabi si Kakashi raw talaga. Nagulat din daw ang lahat nung tinalo ni Naruto si Neji sa Chunin exams. Pinuri ni Abiso kung gaano kalayo na ang narating ni Naruto at kung paanong unti-unting tinanggap siya ng buong Nayon. Naalala ni Iruka kung paanong unti-unting nagbago ang tingin ng mga tao kay Naruto nung nalaman nilang siya ang tumalo kay Gaara, na Jinchuriki ng Tsunade, at lalo pa nung nalaman na siya at si Jiraiya ang nag-convince kay Tsunade na maging Hokage. Si Naruto rin ang nagligtas sa 5th Cascade mula sa Akatsuki, kaya nagkaroon ng alliance ang dalawang bansa. Naalala ni Iruka na sinabi sa kanya ng 3rd Hokage na kaya laging nagpa-prank si Naruto ay para mapansin siya ng mga tao. At ang huling hiling ng 4th Hokage ay ang ituring si Naruto bilang bayani. Naiyak si Iruka habang binulong sa 3rd at 4th Hokage na meron na silang bagong bayani. Kasabay nito, binuhat ng mga tao si Naruto pataas habang nagsisigawan sa tuwa kasama sina Sakura, Ino, Rock Lee, Might Guy, at Kiba.